sasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay Comelec Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-korte si Col dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yon? Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Atty. Pisaras na itong kalakaran na ito ng Comelec ay widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa mga kandidato noong nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa Comelec ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Ano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga. Ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi mo nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong salapi. Oh my God! Wow! Na nasa isang bank account, na nasa isang lugar, na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa Comelec. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pisaras. Nandoon po sa loob ng petisyon. Ito po ay isinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mo kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Kasama po dyan yung maling paggamit ng Comelec ng version na software doon sa automated counting machine. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung daya na inyong ginawa? Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba sa version 3.5 yung daya na inyong in-implement? Ganon din po ang maling pag-implement ng Comelec pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Kasama po sa prayer namin na ipanispa si Chairman George Garcia dahil karapalan po ang ginawa nilang mga paraan ngayong nakaraang eleksyon na ito. Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos na eleksyon? Hindi po ba ang Comelec, ang Commission on Elections? Sino po ang nagpo-compose ng Commission on Elections? Mga commissioner na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagdidepensa ng mga palisiya na kanyang isinagawa. Kung meron mang taong dapat managot sa prosesong ito, lahat ng pandaraya at pagkakamali, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nangihingi rin kami ng tulong mula sa National Bureau of Investigation bilang ahensya na dapat magsagawa ng investigasyon ng mga ganitong anomalya. Natignan nila itong mga aligasyon ni Atty. Pisaras kasi garapalan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia. Gumamit sila ng illegal na equipment sa pag-transmit. Gumamit sila ng illegal na software. Hindi po ba yan paglabas sa ating Omnibus Election Code? Dapat po, kung meron mang taong dapat makulong ngayon, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Ano po ang pruweba doon sa conversation
ninyo ni May witness tayo. Sa tingin po ninyo, ang ibig sabihin nun ay perang bigay kay chairman, hindi po pera para sa pag-campaign Actually, funds? at that time, hindi ko maintindihan bakit niya sinabi yun. Pero ngayon, naintindihan ko na. I was shocked. I literally fell off my feet. Nahulog ako sa upuan ko. Yan ang tone ng pagkandak ng eleksyon. Pera-pera. Hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga aligasyon, mga kababayan. Dahil kapag pag-aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia, parang lumalabas. Kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality, 1,000 kada isa. Kung kukumpitin nyo po, mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground. Kung ikaw ay nangangampanya, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa Comelec o bumili ng tigpa 5,000 pesos na boto? Eh nalugi pa yung mga gustong magbenta ng boto na ating mga kababayan. Ang sisihin nyo, si Chairman George Garcia, sila ang yumaman. Siya ang gumawa ng illegal. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-reaction video po no dito po sa naging live po o interview ni Attorney Harold Respicio diyan po sa may Supreme Court no. Ito po yung mabigat na aligasyon nila laban po dito kay Chairman George Garcia ng Comelec kung saan dito nga po sa issue ng 300 million di umano na parang bayad daw po para maipanalo bilang congressman ng unang distrito ng Bohol, itong si Attorney Pizaras. So, kanina dito sa interview niya na bigla tayo no sa pasabog nito ni Attorney Respicio na talagang napakalaki po ng naging bayaran dito po sa nakaraang eleksyon at talagang laban na laban itong si Attorney Respicio sa kanyang paninindigan na talagang may dayaanan na nangyari at bayaran na bilyon-bilyon nga ang dito no pinag-uusapan dahil sa mga kaliwat kanang lumalabas ngayong issue kahit natapos na yung halalan mga kababayan ay patuloy pa rin lumalabas yung mga espekulasyon na talaga namang meron talagang di umano na maanomalyang nangyari dito sa nakaraang eleksyon. So para sa akin mga kababayan, nakaka-alarma to no dahil pinag-uusapan na po natin dito yung national interest no ng mga botante. Dahil alam naman natin na napakahalaga po ng ating boto no, napakasagrado po nito. Dahil ito po yung nagdidikta sa direction po ng pamamahala sa ating bansa. So sa bawat eleksyon na nangyayari sa ating bansa, ang pagpili po ng leader ay hindi lamang po nakabata yan kasi sa personalidad ng kandidato no, kundi sa kanilang mga plataforma at kakayanan upang ipagtanggol ang pambansang interes o yung interes ng kanyang mga nasasakupan. So sa kaso po kasi nito mga kababayan, kung totoo man itong maanomalyang aligasyon na ito, ay talagang nakakabahala po yan no dahil maaari na palang bilhin talaga ng boto at mismo ng Comelec pa na kung siya yung institution na dapat nagbabawal at nagbabantay sa mga ganitong gawain ay siya pa yung pasisimulan ng ganitong issue. So malaking to yung sa credibility po ng kanilang institution na dapat sila po yung nangangasiwa ng pantay at transparency, accountability dito po sa mga tumatakbong mga kandidato no. So ito po yung nakikita ko no na malaking epekto sa ating ekonomiya kasi kung ganito yung mangyayari mga kababayan, kung babayaran na lang kung sino yung gustong ipanalo o gustong umupo, so hindi talaga natin na aasahan o maaasahan na magkakaroon tayo ng matatag na ekonomiya no kasi nga syempre tayong mga botante ang ating kagustuhan ay yung pangmatagalan na pag-unlad no kasi kapag ganito yung nangyari, natural nagbayad ka 'di ba para ikaw ay manalo. So ang tendency niyan sa pag-upo mo, babawiin mo talaga yung mga nagastos mo diyan. So yung maibibigay mo lang na benepisyo sa mga kababayan mo, sa mga nasasakupan mo is yung panandalian no na benepisyo, yung mga pansamantala lamang na alam naman natin na hindi makakatulong ito upang maging maayos po yung ating ekonomiya. At syempre isa pa dito yung protection natin no at karapatan natin sa pagboto. Sa pamamagitan kasi nitong pagboto natin no para sa mga leader na gusto nating iluklok sa kanilang tinatakbuhang pwesto ay dapat na po protektahan din, 'di ba? Dahil sagrado nga ang ating boto at dapat yan ay kinikilala.
So para sa akin 'no, sa mga ganitong sitwasyon mga kababayan, kapagka nakakapanood tayo ng mga ganitong, balita at, parang ini-expose nila yung, mga katiwalian o yung mga nangyayari sa gobyerno, kahit sabihin na natin na isa itong aligasyon at hindi pa napapatunayan, parang nakakabahala siya 'no, dahil ganito na pala talaga 'no, na i-manipulate yung, ating, mga kandidato or ganito na mag-manipulate yung mga, tao sa gobyerno 'no, na kung ano yung gusto nila yun yung masusunod at lumalabas na, pansariling interes lamang nila yung kanilang iniisip at hindi talaga para sa ating mamamayan. So, parang para sa akin 'no, kung ganito lang din naman pala yung mangyayari, eh, 'di wag ka na lang bumoto dahil yung boto mo din naman pala hindi naman din siya mai-o-honor o hindi naman na magiging sagrado. So mapapagod ka lang, 'di wag ka nang bumoto dahil meron naman din pala silang gustong ipanalo, 'no? Kumbaga hindi nila talaga pinakikinggan yung boses, yung pagkakaisa ng mga tao sa Pilipinas, 'no? Dahil sila may sarili silang gustong ipanalo dahil nga 'yan sa pamamagitan ng pera. Kasi para sa akin mga kababayan, ang pagboto talaga 'no, ng may malasakit sa pambansang interes ay, isa pong, responsibilidad ng bawat mamamayan, 'no? Kung ang boto ay, nakabatay lamang sa panandaliang benepisyo o personal na ugnayan sa isang kandidato, maaaring hindi talaga natin matutugunan yung, pangmatagalang pangangailangan ng bansa, 'no? Kaya mahalaga talagang pag-aralan, suriin at, timbangin po natin ang mga plataporma upang makagawa ng matalinong, desisyon na tunay na magpapabuti po sa ating kinabukasan, lalong-lalo na po sa ating, bayan. So again mga kababayan, hindi ito yung kabuoang video ni Attorney Respicio, no. So highlight ko lang dito yung ilang mga importanteng bagay na nakapukaw talaga sa aking atensyon dahil bilang isang botante, kinakailangan din po natin no na malaman yung katotohanan dahil itong mabigat na aligasyon na to ay hindi biro, no. Lalo na ngayon no na napabalita nga po na disqualify po ata or kinansela yung pagkakapanalo po ni Congressman Joey Uy laban po dito kay Congressman Benny Abante, no. So dito pa lang makikita nyo na anong naging problema. Dapat since the very beginning dapat nakita na nila kung talagang void or hindi qualify dapat nung una pa lang at hindi na nila pinaabot pa, hindi na nila inimprenta yung pangalan ni Joey Uy sa balota. Dapat nung mga during campaign period pa lang ay nakitaan na siya or sinabihan na siya na may ganitong problema. So hindi yung kailan na-proclaim na siya ay bigla pang ika-cancel. So pwede pa lang mangyari yung mga ganong bagay, no. So bilang isang botante mga kababayan, karapatan po natin na kilalanin yung boto natin, no, at hindi natin matatanggap yung mga ganitong bagay kung sakasakali, no, dahil sagrado po ang ating boto at tayo po ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila dahil tayo po ang pumipili ng ating leader at sila po ay dapat nakikinig sa boses ng taong bayan. So ang boto natin, kung sino man ang gusto nating ma-elect sa posisyon sa gobyerno. So ayan, kaya lang tayo nag-reaction video dito, no, para ilabas natin yung ating opinion, ang ating saloobin dito po sa mga balitang napapanood natin dahil dapat tayong makialam talaga, no. At sabihin natin kung ano yung ating opinion dahil tayo po ay nasa malayang bansa, demokrasya. Sabihin natin yung ating gustong iparating at malaman ng mga ano natin dyan, no, tauhan sa gobyerno. So comment down below mga kababayan kung sang-ayon ba kayo sa aking naging reaksyon dito sa video po ni Attorney Respicio at kung ito man po ay may katotohanan, dapat talagang managot ang mga taong nasa likod nito, no. At kung wala naman, humarap sila at linisin nila yung kanilang pangalan. Again, isa lamang tong aligasyon mga kababayan at kinakailangan natin malaman ang katotohanan sa likod ng mga ito. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo.